Okay. Ayan. Hello class, para lang mas malinaw at may mabalikan kayo, matandaan kung paano ang gagawin pagdating sa formatting. Ito po, ipapaliwanag ko sa inyo ng isa-isa. So, ito yung document na ginawa nyo kanina, no, yung activity. Ngayon, after nating ma-type, papalitan natin, so ifo-format na natin siya according doon sa hinihingi, doon sa inyong activity. So, una, ang gagawin natin, iha-highlight muna natin yung title. So, paano siya iha-highlight? Kita niyo itong cursor na to, itong arrow. Pwede niyo siyang ilagay dito sa simula ng letra, sa W, and then left-click, idadrag papunta sa kanan. O kaya naman, pwede niyong itutok yung arrow dito sa W, and then left-click, maha-highlight na yan. Ngayon, papalitan natin siya ng setting. So, ito yung mga nilalaman ng command group sa ating home tab. Para sa pagpapalit ng font style, ng font size, font color, ito yung pupuntahan nyo. Itong Arial. No? So, pipindutin ang arrow down para makita nyo yung iba't ibang suggestion ng font style. So, since ang hinihingi doon sa ating activity ay Arial, so pindutin natin yung Arial. Yan. And then, sabi doon, kailangan ang font size ng inyong title ay naka 20. So, puntahan itong arrow down na to, hanapin ang 20. So, i-click. O kaya naman, pwede naman ninyong i-input manually. Then, press enter. Okay, so as you can see, nagbago na yung document. Then, ibo-bold natin ang ating title. So, click the letter B here. So, mag-change na siya into bold text. And then, iha-highlight natin siya ulit. Dahil nakalagay doon, kailangan natin siyang palitan ng kulay. So, for example, you want to change the font color. Pupunta kayo dito. Then, let's choose purple, for example. Now, if you want to highlight your document, pupunta lang kayo dito sa may highlighter. So, pili lang kayo ng highlighter na gusto nyong gamitin. Then, left-click. So, mangyayari, ma-highlight na yung inyong document. Ngayon, if you want to change the case, or the sentence case of your title or your text, dito kayo pupunta sa dalawang A. Pindutin yung arrow down. Nakalagay dyan yung pagpipilian. So, halimbawa, naka-lowercase. So, lowercase, lahat yan. Kung naman naka-uppercase, naka-uppercase. Then, pwedeng naka-capitalize each word. So, ito yung pipiliin natin dahil yun yung nasa activity. Again, ito yung command group para sa pagpapalit ng font style. This one, font size, ito. Then, ito naman yung bold, italize, underline, highlight. This is the highlight. Then, you need change font color. Nakalagay dyan. Papalitan nyo ang sentence case. Ito naman ang pipindutin. Itong dalawang A na ito, pwede nyo itong gamitin para madagdagan yung size ng inyong font. Yan, nakalagay dyan. Ito naman, pwedeng decrease font size. So, 20 lang yung ating kailangan. Ngayon, yung sunod sa command group ng pagpapalit ng font style ay ito namang paragraph setting. Kung mapapansin nyo, class, meron tayong iba't ibang nakalagay dyan sa part na yan. So, commonly, ito yung ginagamit natin, bullets. So, kapag clinic mo yan, create a bulleted list. So, may mga choices kayo dyan na syempre, pagpipilian nyo kung ano yung choices, kung ano yung bullet na gusto nyo. So, pili lang kayo dyan. Kapag numbering naman, so dito kayo sa number, arrow down lang. Then, ang nakalagay doon sa activity natin, ito naman po ay papaano nyo, ano yung itsura or alignment ng text. So, halimbawa, nasa left lang siya. So, ito yung
ito yung pipindutin. Kung halimbawa naman naka-justify, pag sinabing naka-justify, pantay ang kaliwa at kanan, so ito ang pipindutin. Kung nasa kanan naman ang inyong title, so ito ang pipindutin, right? Pero dahil ang hinihingi doon ay center, so itong nasa center yung ating pipindutin. So ganyan ang itsura nun. Now, ito naman ay for shading purposes. So, halos parang katulad din ng highlight. Yan, mga ganyang bagay. Pero so, highlight na lang yung gamitin natin. Again, ito ay ang command group para sa pagpapalit ng font size, this one, font style, bold, italic, or italize. Ito naman ay underline, pag-highlight, and this one is for change your font color. Ito naman ang sentence case. Then, itong part naman na ito, mahalagang alam nyo yan, ito naman yung bullet na tinatawag, so pipili kayo dyan. Then, ito naman yung numbering, so depende sa style na gusto natin. Then, this one, ito naman po yung text alignment, pang left, center, right, at justify. Okay? Let's continue. Then, ang nakalagay pa doon sa activity natin kanina, yung listed items, pamula sa how to change the font hanggang how to insert picture, lalagyan natin siya ng bullet. So, click nyo lang ulit itong how. Make sure na yung cursor, kita nyo yung ito, yung L na nawawala at nag-a-appear ulit. So, yan yung cursor natin. Yan yung legend or palatandaan na nandyan. Magsisimula kapag kayo ay nag-type. No, so, highlight lang natin siya. Again, left click and then hilahin pababa. Ngayon, sabi doon, lagyan natin siya ng bullet. So, dito ulit kayo pupunta sa paragraph, setting, and then bullets. So, piliin natin kung ano yung gusto nating ilagay doon sa ating document. So, ito yung gusto kong ilagay. So, ganyan yung mangyayari. No, naka-change na siya. Ngayon po, since mali ang format ng ating word, babaguhin natin yan. So, kailangan ang first letter ng first word sa isang pangungusap ay malaking letra. So, tanggalin lang natin. Pwedeng mag-backspace kayo. And then, Shift, Control-Shift, o pindutin ang Shift. Ito, Shift, and then kasabay ay T. So, ganyan ang mangyayari. Yan. Okay, ulit. So, mangyayari ay Shift and then T. So, lalaki na yung first letter nun. Then, this one, lahat ng first letter sa pangungusap ay ating papalakihin. Itatama natin. So, ganyan ang mangyayari. Again, Shift and then T. Pwede rin namang pindutin nyo rin ang caps lock. And then, pindutin nyo yung letter na gusto nyong palakihin. Then, kapag maliit na ulit, pindutin nyo lang ulit yung caps lock. Okay, so, like that. Then, so, malaki na. Big letter na siya. Then, this one. Itatama natin yung tamang pangungusap. Yan, yung maling pangungusap pala. Okay, so ganyan yung mangyayari na formatted ng inyong document. Ngayon, nakalagay doon, you need to highlight or change the font color of the listed items. Ito yon, yung how. So, lalagay lang natin ulit, i-highlight, left click, and then, ito po ulit yung font color. Change natin siya into blue. So, blue. Ito yung blue. Ngayon, mag-change na po siya ng kulay. Okay? Again, this is the font style setting. Yan. The font style setting. Ito yung font style na pagpipilian. The font size. The bold, italic, underlined. Ito naman ay change font color, highlighter, change the sentence case. Ito naman po, yung text alignment. Text alignment yan. Okay? So, tatandaan, aaralin
panoorin ng 5 beses, 10 beses aring video para maunawaan nyo kung alin yung part na mahalaga para sa formatting. Okay?